Hi mga mi! So, ngayon nagbabalik ako. Medyo matagal akong hindi nag-post ng aking mga vlogs kasi nga nagkasakit ako and medyo iba yung boses ko. Actually ngayon hindi pa siya ganun bumabalik pero medyo okay na siya. So for today's vlog, bibigay ako ng honest hospital bag guide kung ano ba talaga yung magagamit at alin ang hindi. Para ito sa mga first time mommies at sa mga kagaya ko na may malaking age gap yung mga anak. At medyo nakalimot na rin sa mga dapat dalhin at sa mga kailangan talagang dalhin. Kasi aminin natin, tayong mga mommies ay mabilis mabudol. Diba? Sa mga nakikita natin sa mga online platforms like sa TikTok. Siyempre, pag nanonood tayo, nakikita natin yung mga ASMR na hospital bag packing. So, ayun. Gusto natin kasi prepared tayo. Gusto natin laging perfect ang ating labor and birth experience. Pero minsan, kakatingin natin sa TikTok ng mga videos na yan, overpacking na pala tayo. So, itong guide na to ay based sa recent experience ko. For reference, I planned for a normal delivery pero na-emergency CS ako. So, may insights ako both sa preparation for a normal and sa unexpected CS delivery. Reminder lang din na iba't iba ang policies per hospital, lalo na sa public or sa lying-in centers. May sarili silang required list kung minsan. So, always double check with your healthcare provider. Simulan na natin. Ngayon, hindi ko may papakita sa inyo yung mismong actual na hospital bag, then magpapak tayo kagaya ng ibang nakikita nyo sa vlogs kasi I already gave birth and tapos na ako sa nesting period. So, wala na yung mga bags na yon na itago na and yung mga gamit is nagamit na rin lahat actually. Late na kasi akong nag-start ng vlogging, so ngayon ko lang ito share sa inyo. Number 1, ang pinaka-importante is yung mismong bag. Kung nagtitipid kayo, kung hindi nyo kailangan bumili. Ako, personally, ginamit ko yung aking duffel bag. Yung travel bag siya na medyo malaki. Tapos, meron lang akong additional na backpack na medyo malaki rin, na may maraming compartments. If bibili naman kayo, I would highly suggest na something na magagamit nyo pa rin after your delivery. Like isang normal na malaking backpack or a normal diaper bag. Para magagamit nyo rin paglabas ng baby at hindi masayang. Number 2, very helpful talaga yung mga organizers para hindi hirapan yung mga kasama nyo, partner ninyo na maghanap ng gamit sa bag. Umorder ako sa online shopping app ng mga frosted ziplock bags in different sizes para hiwa-hiwalay yung mga bawat set ng clothes and yung mga gamit namin, diba? For toiletries, meron akong travel organizers na ginagamit ko rin during outings. So, yun na lang din yung ginamit ko. Mas maganda kasi yun kasi meron siyang bukod-bukod na compartments and hindi magtutumbahan yung mga bottles. Meron din ako separate na organizer ng power bank at chargers. Pero kung wala naman kayo noon, marami sa mga online shopping apps na napakamura lang. Yung mga ziplock bags ay nagpo-cost ng around 5 pesos to 15 pesos ata. Depende sa size. And sa kung saan shop kayo bibili. Then yung mga organized ng toiletries, nag-range lang siya ng 80 to 150. So, hindi naman siya ganun kamahal. But then, hindi nyo naman to kailangan bilhin kung hindi nyo naman kailangan talaga or kung may iba kayong way para maayos yung gamit nyo, you can do so. Pero napaka-helpful talaga. So, totoo yung mga nakikita nyo sa TikTok na yun, hindi kayo mapuputin. Legit yun. Kasi trust me, kapag nag-labor ka na, ayaw mo lang mag-alungkat pa ng gamit sa may kailangan kang hanapin habang nagko-contraction ka. And mas lalo maiinis ka kapag yung kasama mo is tanong ng tanong kung nasaan nakalagay lahat ng bagay. Diba? Number 3, maganda kung meron kayong label sa bawat organizers na yun para mas madaling makita pag may hanap kayo. Gumagawa ako nun actually. Meron ako. Kaya kong gumawa ng soft copy nun or I can do printed na rin hospital bag labels. So, pwede nyo i-check yung page link ko
lalagay ko na lang sa description box if gusto nyo rin mag-avail or mag-inquire. Pwedeng i-personalize yung design and yung name ni baby. More done na sa mga bags and organizers. Ngayon naman, yung mga gamit na ilalagay ninyo sa inyong hospital bags. Alin nga ba talaga yung gagamitin nyo at hindi? So, dito muna tayo sa essentials and documents. Number 1 is valid government IDs ng both parents. Actually, ako dinala ko na lahat ng IDs kasi ayoko naman nung babalik-balik pa kasi kailangan pala yung ganyan. So, dinala ko na siya lahat. Nilagay ko siya sa isang wallet. Then, your PhilHealth and your HMO cards, kung meron. And kung covered din ng HMO ninyo ang maternity. Kasi hindi lahat ng HMO ay nag-cover ng maternity. So, company ID, kung under ng company ng HMO. Birth plan. Ito actually depende kung meron ka lang namang preferences during labor and delivery. Marami kang mahanap na mga forms online na pwede mong i-fill out na lang or pwede namang ilista nyo lang na gusto ko madilim yung ilaw during labor, gusto ko may music, ayoko nang na-ID ako, may mga ganun. Pero, may chances na hindi ito masunod. Lalo na during emergency cases. At depende pa rin, of course, sa policy ng flying in or hospital. Number 5 is yung hospital form and yung admission papers. Ibinibigay na to usually, kapag mag-work ka, binibigay na to usually ng inyong HR. Yung admission naman, galing sa OB ninyo yun. Mas mainam kung filled up na bago mo siya i-pack, tapos bago kayo pumunta ng hospital para hindi na rin matagalan yung kasama mo sa admission mo. Ako personally, nag-fill out na talaga ako para at least kukunin na lang niya, hindi papasa. And meron din akong printed na birth certificate sheet para in case na hindi ko na kayang magsulat pa or in case na hindi pa ako nagigising after delivery is may magagamit yung asawa ko na kopyahan para maiwasan din yung pagkakamali sa spelling, diba? Kasi usually nangyayari talaga yan. Nakalagay doon lahat ng important details namin and yung full name na rin ni baby para hindi niya na ako kailangan tanongin pa. So, number 6 is cash. Siyempre, huwag yung pakalimutan yung pinakamahalaga, yung pambayad. So, yun. Kahit na may HMO ka pa, or even if you plan to use your credit or debit cards, may mga unexpected expenses pa rin na kailangan nyo talaga ng cash. Pen and notebook. Para hindi na kayo bibili o manghihiram ng ballpen sa tuwing may mga kailangang pinapan. And para may masusulatan din kayo ng mga mahalagang detalye or reminders or even a diary to remember the precious day. So, para kay mami, loose and comfortable clothing. If meron kayong nursing clothes, mas okay para mas madaling mag-breastfeed. Magdala lang kayo at least 3 sets of clothes kasi gaya ko na emergency CS, buti na lang, marami akong dala kasi hindi pa na ako makakauwi agad. At least hindi na rin papagod yung kasama mo na magpabalik-balik pa sa bahay nyo then sa hospital para kuhanin ka ng panibagong dala. Saka syempre may mga miss din na napakalakas ng leg downs ng milk. Kaya baka makapagpalit kayo ng medyo marami. Number 2, maternity dress. Pwedeng ito na rin yung suot ninyo pagpunta nyo sa hospital and during labor kahit wala ka ng extra nito since magpapalit ka rin naman ng hospital gown during delivery. Nursing brush, bring at least 5. Kasi baka mag-leak yung milk and take po palaging magpalit. And if you really plan on breastfeeding, kailangan talaga ng nursing bra. So magagamit ko pa rin siya all throughout. Most hospitals encourage exclusive breastfeeding, especially sa public. So mas okay din prepared ka. Number 4, comfortable underwear. Bring at least 5 para may pampalit kayo kasi syempre bibili tayo and so kailangan natin ng extra palagi. Number 5, socks and slippers. Malamig sa hospital lalo na kung private kayong mga anak kaya dapat talaga meron kayong dalang
medyas kahit 2 pairs lang, and a pair of slippers na hindi masikip sa paa. Lalo na po kung meron kayong edema or yung tinatawag natin manas, is mas okay na yung open lang siya slippers na hindi siya masakit sa paa. Number 6, going home outfit. Meron kayong preference lang naman, but I would recommend na yung nursing clothes pa rin ang suot ninyo kasi baka kailanganin mo rin naman mag-breastfeed sa biyahe. Number 7 is yung maternity pads. Bumili lang kayo kahit 1 pack. For reference, ang modest na 7 pieces ay around 120 pesos. Pero yung Caress naman na 8 pieces is around 115. Pag uwi mo naman kasi sa bahay, pwede ka nang gumamit ng regular na sanitary pads kung hindi naman din ganun kalakas yung dito. And mas affordable yun. Even sa hospitals, minsan hindi naman ito nagagamit kasi usually adult diaper talaga ang ginagamit ko noon. Kahit nung pauwi na rin ako, diaper pa rin yung suot ko. So sa bahay ko na rin siya actually nagamit. Number 8 is adult diapers. Ang 1 pack ay usually 8 to 10 pieces. Sobra na yun. Price is around 230 to 250 depende sa size. Caress yung nagamit kong brand. Simula nung nag-labor ako until delivery, nakagamit ako ng 6 na peraso lang naman. Underpads. Pag sa public hospital sa Flying H, pinagdadala nito, kayo nila less than 100 pesos lang naman ang price ng 10 pieces na large na yun. Large na size na yun. Pero sa private hospitals, usually kasama naman na ito sa babayaran mo sa kanila. Actually, sa iba, even ang adult diapers ay included. Kaya bago kayo bumili, i-share na ako saan kayo mga anak. Ay, dito na rin sa OB nyo para hindi na rin kayo magdagdag ng gastos. Number 10 is nursing pads. True for disposable na kasi hindi kayo sigurado kung makakapaglaba kayo kaagad pag uwi nyo ng bahay. Kaya mas okay kung disposable talaga ang bibilihin nyo at dadalhin nyo sa hospital. Marami namang murang brands sa mga online shopping app like CleanPad, Unilab, Cotton Care, Miss Gear. Nag-range sila ng 100 to 180 for 50 pieces naman na yun. Number 11 is nipple cream. Magdala kayo nito kasi baka magsugat yung nipples mo and medyo masakit talaga siya. Si Buds and Blue may meron trial pack na 7 grams lang worth 140 pesos. Pero i-test mo muna kung ilang ka. Mahal kasi yung full size nasa 270 ang 15 grams. Meron ding other brands pero sobrang pricey. Nag-range na sila ng 300 to 550 pesos. Pero kung minatry ka naman na before, doon ka na sa preferred mong brand, syempre. Number 12 is yung breastfeeding cover. Optional lang po ha. Pero kasi nasa hospital naman kayo, hindi nyo naman ito kailangan talaga dahil normal lang doon kami nagpapabreastfeed. Hindi kailangan cover or what. Baka lang kasi kailangan ninyo pauwi ng bahay sa biyahe. Kung wala namang budget, you can go with a regular lap pin or any small blanket. Pero if ma-attend kayo minsan ng mga baby fairs, minsan meron yung mga 50 pesos lang na silipin. Meron din naman sa mga online shopping apps na around 100 to 200 pesos lang. Number 13, kung meron kayong prescriptions na medicines and vitamins, bring it with you. Mas importante pa rin ang vitamins lalo na sa mga breastfeeding moms. And hindi siya mura, kaya mas okay kung dalhin nyo na lang para sure kung kailangan ninyo mga uminom at isang iba kayo bibili at mapapagastos pa. Tumako na tayo sa toiletries ni Mommy at ni Daddy. Number 1, toothbrush and toothpaste. Okay na po yung sachet. Hindi po kayo mag-effort ng dalan ng malaking tube. Hindi naman po kayo titira sa hospital. Hairbrush and hair ties for number 2. Kasi yung iba mas gusto nilang nakaibig sila during labor and birth. Siguro kasi mas refreshing, hindi nakakairita, walang makarasalp na po. Number 3, lip balm. Kasi sobrang nakaka-dry lips yung lamig sa hospital. Sobrang sakit niya. Kaya maganda rin talaga to. Pero hindi man required. Depende rin naman sa'yo. Number 4, shampoo, conditioner, facial wash, body wash, or anything na ginagamit nyo sa pag-ligo. Maligo kayo o hindi, depende sa doctor's advice and sa personal preference mo pa rin. Nagdala lang din talaga ako in case na gusto rin maligo ng husband ko, which I'm grateful I did. Kasi magtatagal pala kami ng kauwi sa hospital. Number 5 is deodorant. Alam nyo na ito, explain. Number 6, towels. Bring 3 to 4 pieces. Hindi yung malaki, kahit yung normal na towel lang, basta medyo absorbent para may pamunas kayo on time. Number 7, eyeglass kung kailangan ninyo.
Number 8, tissue and wipes for the unexpected test report. Sa gadgets and miscellaneous items, number 1 is phone and charger. Huwag na huwag mo kakalimutan to kasi hindi mo alam kung hanggang kailan ka tatagal sa hospital. Number 2 is power bank cords. Para kahit hindi pwede mag-charge or kung malayo man yung saksakan, makakapag-charge pa rin kayo ng phone. Optional lang pero napaka-helpful. Actually, nalobat namin yung sa amin kasi inabot kami ng I think 3 days sa laptop. 1 day sa lying in kasi halos eh. Then, 2 days akong nasa hospital. Tapos, earphones only if preferred mo ang may music during labor care. Again, optional. Rechargeable fan, lalo na kung sa public kayong mga anak kasi possible na mahina or halos walang aircon. Optional lang din kasi ako hindi ko nagamit kasi naka-private pala ako and malamig. Hindi naman kasi ako plan na mag-private hospital so hindi ko in-expect na ganun kalamig. So may dala ako. Number 5 is tumbler. Meron kayong dalawang tumbler, one for hot and one for cold. Kung meron kayong insulated tumbler na nasa bahay, yun na lang, dali. Kung wala naman, hindi nyo rin kailangan bumili ng mamahalin. Any regular tumbler na meron kayo, and then thermos na pinaglalagyan nyo ng kapihan. 2 liters yung dala kong cold water, pero pinulang yun sa amin kasi nga tagal namin sa hospital. Pero okay na rin, at least konti na lang yung namin bilhin and may binibigay naman din during meal time sa hospital. Yung hot ang hindi namin gaano nagamit, pero mas okay na rin private. May mga hospital naman din na nagbibigay sila ng hot water. Pero one glass at a time lang kasi yung binibigay sa amin. Then, number 6, snacks. Kung allowed. Only if allowed. Para makain din yung kasama mo during your birth. Kasi habang naghihintay siya, baka nagutom siya, baka too late na para bumili sa labas. Just bring light crackers, a few cup noodles, coffee or mild sachets. Para hindi na rin kayo mag-aastusan kasi minsan mas mahal siya pag sa mga tindahan malapit sa mga hospitals. I personally bring spoon and fork and disposable na cups kasi gusto ko sure na may magagamit kami kapag nagutang ko lang wala pang dumarating na pagkain for the patient. Kasi binibigyan naman nila naka-styro na eh. Ano na yun nare-reuse, diba? So, mas okay pa rin na may dala-dala ko. Sarili ng gamit. Number 7 is pillow and blanket. Hindi naman siya required. Pero kung gusto nyo lang, kasi minsan talaga hindi komportable yung pillow and blanket sa hospital. And minsan din, actually kadalasan, walang binibigay para dun sa kasama. So, para makapagpahinga din ng patient. Number 8 is any form of entertainment for you and sa kasama mo kung mayroon ka lang namang preference. Pero kung wala, don't need to drink anything. Number 9, eye mask kung hindi ka sanay matulog ng maliwanag. And again, this is optional. Number 10 is nursing pillow. Ito ay kung gusto mo lang ng comfortable sa pag-breastfeed. Although, hindi ko rin marirecommend na bitbitin nyo pa yung nursing pillow. Lalo na kung alam niyo normal delivery kayo. Kasi hindi naman kayo ganun katagal sa hospital. And medyo bulky talaga siya kasi I think it's this big. Yung pa-letter U na nursing pillow. So, bulky siya. Mahirap siyang dalhin. Unless may car kayo, siguro. Pwede na. Para naman kay daddy o sa sino mang kasama mo sa hospital, dala na lang din kayo ng extra clothes sa kanila pamalit. Kahit 1 to 2 sets lang. At least may pang-clearance sila. Para naman kay baby, ito yung pinaka-importante gamit, mga gamit na huwag ninyong kakalimutan. Number 1 is yung outfit set niya. Most hospitals prefer yung tie sides, yung binubuhol-buhol na damit. Kaya mas okay na yun yung dalhin kaysa sa mga onesies and drag suits. Okay na ang 3 sets. Ang dala ko ay 3 sets lang. Oo, tama, 3 sets lang. 2 days kami sa hospital and yun lang din yung nagamit. Kasi nasa private siguro ko. May pinrovide sila nung pinanganak siya. Yung unang damit na sinuot niya galing sa hospital. 3 sets kasama na yung going home namin doon So, bali pang 2 sets lang yung extra. Hindi naman nila actually kailangan magpalit ng magpalit. Nani ko rin kasi ang birth ng baby ko kaya hindi ko siya nabantayan kung paano pa yung schedule ng pagpapalit niya ng damit noon or what. Pero humihingi sila sa amin once lang na day. Parang siguro yun na yung damit nila maghapon. Kasi nakahiga lang naman sila doon sa nursery.
So, ang laman ng baby outfit set ko is isang long sleeve or short sleeve, isang pajama, isang bonnet, isang pair ng mittens, isang pair ng booties, swaddle o kaya naman receiving blanket, then curb cloth o kaya naman lambing, and isang perasong newborn diaper. So, tatlong ganun yung dala ko. Then, may dala pa rin ako extra na newborn diaper at least 10 pieces. Kaya bahala kung gusto nyo magdala ng isang pack, kung gusto nyo makasigurado na hindi kayo mawawa. Number 3, baby wipes. Make sure na unscented and baby safe. One big pack will do. Kahit nga maliit lang. Basta medyo makapal yung wipes niya. Puro salong. Number 4, extra burp cloths or lapin. At least 3 pieces. Parang may pamunas pa rin sila. Number 5 is going home outfit. Actually, ako doon sa unang set, kasama na yung going home outfit ni baby. It's up to you kung gusto nyo magdala ng extra going home outfit. And you will decide kung anong gusto mong ipang-unin niya. Either one sleeve, frog suit, kahit normal na damit ng baby ng basta huwag niyong kakalimutan yung isang set ng bonnet, mittens, booties, swaddle or receiving blanket, or ng pen, at newborn diaper. Para isang set na siya sa isang lagay. Number 6 is car seat. Only if mayroon kayong car, syempre. So, tapos na tayo sa mga recommended kong dalhin. Kung ngayon naman, tayo sa what I won't recommend. Ito yung mga bagay na possible meron na sa hospital, lalo na kung sa private na mga money. Pero mas mainam na itanong nyo yan sa inyong doktor para makasiguro ka rin. If sa public naman kasi, minsan meron silang sariling listahan na yun lang yung pwede mo talaga gawin. Kaya lahat ng ito ay nakadepende pa rin sa kung saan ka talaga makakita. Number 1 is baby shampoo and baby bath. Meron akong dala, pero hindi siya nagamit. Hindi siya hiningin ng doktor. Kasi, meron sila doon. Kasi nga, private ako. So, meron sila doon. Kasama na sila. Bayaran pa rin namin, of course. And kung sa mga lying in, I think, hindi rin naman siya nagagamit. Kasi nung pinanganak ko yung eldest, hindi ko naman binigay sa kanila yung sabon shampoo. Kasi hindi naman nila pinalitan. Nililisan lang nila. Then, sa bahay na siya. Number 2 is thermometer. Kasi kasama na ito. Pati yung diesel aspirator, alcohol, yan at yan. Nasa loob na yan ng isang pack na para sa baby mo. Meron nga rin nakamukod na para sa mami. Kung sa private ha. So, kung medyo bothered kayo, bring your own. Wala na pang charge. Actually, okay na rin naman siguro kung gusto nyo maging ready at prepared. Pero ako personally, yung mga dala kong alcohol, tatlong klase pa yun. Dalawang isopropyl, isang 40%, isang 70%, then isang ethyl. Pero lahat yun, hindi nabawasan kahit 1 ml. Then binder, para sa mga CS moms. Ang binder po ay pinaprovide din ng hospital. Pero kung requirement ng hospital ng center, dala kayo, dala kayo. Another list of what I won't recommend dahil naman hindi ito ipapagamit ng doctors and nurses sa inyo. Number 1, baby oils. Ayaw nila nyo. So, walang magdadala ng baby oils. Hindi nyo yan magagamit. Masasayang lang yung pinadala nyo ng baby oils. Tingin nyo na lang yun sa bahay. Gusto nyo talagang gumamit, pero huwag nyo na siyang dalhin sa hospital. Number 2, bulak. Ako personally, may dala akong bulak, pero hindi ko siya nagamit. Kasi wipes ang ginamit nila. Na, sorry ko kaya skip this para mas light din. Medyo bulky din kasi ang cotton kahit na malampot yan. Number 3 is biggies. Hindi talaga ito nire-recommend ng pedya, kaya huwag na kayo mag-gamit. Kung gusto nyo gamitin, siguro sa bahay. Number 4, baby powder. Bawal pa daw po kasi talaga. Kahit pa yung newborn safe na baby powder na may tiny buds din, hindi nila ipapagamit yan. Number 5, baby lotion. Kahit na newborn safe din yan, hindi pa rin nila ipapagamit yan. Number 6, acetate. Alam ko marami pong parents dito na masasabing lahat naman ng baby dumaan sa paggamit ng acetate. Pero no, hindi po talaga nila ipapagamit sa hospital ng acetate. Either manzanilla pa yan or alcamsorado. Hindi nila ipapagamit. Number 7 is petroleum jelly. Number 8, soothing gels. Yung mga soothing gels na
tiny buds na meron ako. Sa bahay lang yun lahat. Kasi hindi mo naman yung magagamit lahat sa hospital. Hindi naman siguro agad-agad rashes yung baby mo sa diaper. Basta meron ka lang pampalit. So, regular na pagpalit, hindi na siya nagrarashes. Number 9 is baby cologne. Alam niyo na to, hindi talaga to allowed. Kahit pa yung baby safe na cologne, hindi talaga. Number 10 is baby hairbrush. Hindi niya yan nagagamit. Wala pa namang buhok yun. Kung meron man, hindi siya kailangan sumatin. And any other baby stuff not mentioned. So, ano pa ba yung hindi ko ma-recommend na feeling ko is pang overpacking lang din talaga and hindi mo talaga magagamit. Yeah. So, number 1, breast pump. Hindi talaga ito papagamit sa inyo. Pwede kang magsabi sa doktor mo kung preferred mo mag-pump pero nakadepende pa rin sa kanya kung papayag siya. Kasi usually talaga gusto nila ang direct latch. Pwede mo din dalhin if gusto mo magpaturo sa isang lactation consultant kung paano ang tamang paggamit. Number 2, makeup kit. Real talk. Unless scheduled CS ka and hindi ka naman in pain or in labor, hindi mo talaga makakasikaso yan. And you might be too tired to even fix your makeup bago umuwi. Pero nasa iyo ang desisyon. But for me, powder and the lip balm will do. Number 3, huwag magdala ng full size ng mga toiletries. Gumamit kayo ng travel size yung mga refill bottles para hindi rin masyadong malaki sa bag. So, ayun mga mini, iyon na ang hospital bag guide ko. Yung mga essentials, yung talagang helpful, at yung mga items na hindi nyo talaga kailangan. Remember, na hindi kailangan perfect ang hospital bag mo. Ang pinaka-importante ay safe ka at safe si baby. Kung may kulang, madaling bumili sa labas ng hospital. Sana makatulong ka sa mga first-time mommies at sa mga katulad kong may malayong age gap ng anak. Don't forget to like, subscribe, comment sa baba kung ano pang idadagdag ninyo sa listahang ito, and share this vlog para makatulong tayo sa ibang mga mommies pa na hindi na subscribe at nakapollow sa atin. Salamat sa panonood and see you next vlog. Bye!